Magandang araw mga haalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer at ito yung tanong na matagal nang pinagdedebatehan na naging dahilan kung bakit marami sa inyo ang takot ng kumain nito. Ang tanong, Dok, totoo po bang masama ang itlog sa aming mga senior? Sabi po kasi ng iba, mataas daw sa kolesterol. Alam nyo, ang itlog, parang naging public enemy number 1 yan ng matagal na panahon. Bida kontra bida ang datingan. Superfood daw, sabi ng iba. Pampataas ng kolesterol yan, iwasan mo, sabi naman ng kapitbahay. Nakakalito, di ba? Heto na, aalamin natin ang 7 posibleng masamang epekto ng itlog. Pero teka muna, hindi ito para takutin kayo na iwasan na ang itlog. Ito ay para maintindihan natin kung paano at para kanino nagiging delikado ang simpleng itlog dahil madalas ang problema ay wala sa itlog mismo, kundi sa ating mga gawit. Panguna sa ating listahan, ang paraan ng pagluto, pritong itlog sa lumang mantika. Madalas, pag sinabing almusal, anong nasa isip? Sinangag at sunny side up o yung itlog na pinirito sa sandamakmak na mantika. Minsan, yung mantikang pinagprituhan pa ng isda o hotdog kahapon, yun pa rin ang gamit natin ngayon. Ang payo ko, ang problema po ay wala sa itlog, nasa mantika na ginamit natin. Kapag ang itlog ay ipinirito sa unhealthy oils na paulit-ulit ng ginamit at nasunog na, ang isang healthy sanang ulang ay nagiging bomba ng trans fats. Ito ang tunay na nagpapasama sa inyong puso at nagpapataas ng bad cholesterol. Ang pinakaligtas at pinaka-healthy na paraan para kainin ang itlog ay nilaga o hard-boiled. Walang mantika, walang stress. Pwede ring poached o steamed. Pangalawa, ang mga kasama nito sa plato. Hindi naman natin kinakain ng itlog ng mag-isa lang, di ba? Sa isang classic na Pinoy breakfast, ang partner niyan ay hotdog, longganisa, tocino o spam. Yung itlog na okay sana ay nagiging kasabwat sa krimen dahil sa mga kasama niya na puno ng alat, asukal at preservatives. Tapos may kasama pang sinangag na niluto sa maraming mantika at bawang na sunog. Ang payo ko, maging mapili sa partner ng itlog. Imbis na ipares sa mga processed meats, subukan niyong ipares ito sa isang bowl ng oatmeal o sa hiniwang kamatis at abukado o sa konting steamed na gulay tulad ng talbos ng kamote. Kung kanin talaga ang gusto ninyo, mas maganda ang steamed rice kaysa sa sinangag. Yan ang tunay na healthy breakfast combo. Pangatlo, ang allergy sa itlog. Ito ay hindi kasing karaniwan sa matatanda kumpara sa mga bata, pero nangyayari po ito. Yung biglang pamamantal o hives, pangangati ng bibig o di kaya'y paghilab ng tiyan pagkatapos kumain ng itlog. Minsan, kahit nung bata ka ay okay ka sa itlog, pwedeng lumabas ang allergy sa pagtanda. Ang payo ko, kung may napapansin kayong ganitong reaksyon gaano man kaliit pagkatapos kumain ng itlog, ipahalam agad sa doktor. Huwag itong baliwalain dahil pwedeng lumala ang reaksyon. Itigil muna ang pagkain nito hanggat hindi nakukumpirma kung allergy nga ba ito o hindi. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po and God bless po. Pang-apat, ang issue sa kolesterol para sa mga hyper-responders at diabetic. Heto na ang pinakasikat na debate. Totoo, mataas ang kolesterol sa pula ng itlog. Pero, ayon sa napakaraming pag-aaral, para sa karamihan ng tao, ang kolesterol na kinakain natin ay hindi direktang nagpapataas ng kolesterol sa dugo. Ang katawan natin kapag nakakuha ng kolesterol sa pagkain ay otomatikong binabawasan ang sarili niyang produksyon sa atay para magbalanse. Subalit, mayroon pong maliit na porsyento ng populasyon, mga 20%, na tinatawag na hyper-responders. Sila yung mga tao na kapag kumain ng itlog, tumataas talaga ang kolesterol.
Kasama dito ang ilang mga diabetic at yung may lahi ng sakit sa puso. Kaya kung kayo ay kabilang dito o sinabihan na ng doktor na mag-ingat, kailangan nyong limitahan ang pagkain ng itlog sa 3 hanggang 4 na beses lang sa isang linggo. Panglima, ang panganib ng Salmonella. Ang Salmonella ay isang bakterya na maaring matagpuan sa shell dahil sa dumi ng manok o sa loob mismo ng itlog. Ang pagkain ng hilaw o kulang sa luto na itlog ay maaaring magdulot ng matinding food poisoning na napakadelikado para sa mga senior na mahina na ang immune system. Maaari itong maging sanhi ng dehydration at iba pang komplikasyon. Ang payo ko, i-cross out na po natin sa isip yung pag-inom ng hilaw na itlog para lumakas. Pelikula lang po yun. Pati na rin yung pagkain ng malasaw daw na itlog, mag-ingat po. Ang pinakaligtas ay lutuin ng itlog hanggang sa ang pula at puti ay parehong firm o buo na. Siguraduhin ding hugasan ng kamay bago at pagkatapos humawak ng itlog para maiwasan ang cross-contamination sa kusina. Pang-anim, ang sobrang pagkain nito. Gaya ng kahit anong pagkain, ang sobra ay masama. Dahil masustansya ang itlog, minsan ginagawa natin itong pang-araw-araw na ulam, umaga, tanghali at gabi. O di kaya'y kakain ako ng 2 itlog sa almusal, tapos may letse plan sa dessert, tapos mamaya may torta pa. Masyado na po yang marami. Ang pangkalahatang rekomendasyon ng mga eksperto para sa karamihan sa inyo ay 1 buong itlog sa isang araw o 7 sa isang linggo. Ito ay itinuturing na ligtas at napakasustansya. Ang sikreto sa kalusugan ay balanse. Huwag umasa sa iisang pagkain lamang. At ang pang-7, ang pag-iwas sa pula o yung yolk ng itlog. May nagsasabing yung puti lang ang kainin mo para iwas kolesterol, yan lang ang healthy. Ginagawa nyo po ba yan? Sa pag-iwas ninyo sa pula, tinatapon nyo na halos lahat ng sustansya ng itlog. Ang payo ko, isipin nyo ito. Nasa pula po ang lahat ng vitamins at minerals ng itlog. Ang vitamin D, mahalaga sa buto, choline, mahalaga sa utak, iron at vitamin B12 para sa dugo. At ang lutein at zeaxanthin, mahalaga para sa mata. Ang puti ay halos purong protina lang. Kaya kung itatapon nyo ang pula, sinasayang nyo ang totoong superfood part ng itlog. Mas mainam na kainin ito ng buo pero sa tamang dami at tamang paraan ng pagluto. Mga lolo at lola, ang itlog po ay hindi kalaban. Para sa karamihan sa inyo, ito ay isa sa mga pinakamura at pinakakumpletong superfood na abot kaya. At ito po ang kaalaman na hinog. Ingatan po ninyo ang inyong mga katawan and stay healthy po. Maraming salamat po and God bless.